Maganda at mapagpalang araw, DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Kasabay ng pagladtad ng 18 ex-marine tungkol sa male-maletang pera na dineliver sa mga ilang politiko, nag-viral din ng araw na ito ang paghuli kay Francis Leo Marcos habang siya ay chumichibog. Siya ay agad na inaresto at ikinulong. Pero kung kilala mo siya, nagtataka ka kung bakit inaresto si Francis? Totoo bang kamag-anak niya talaga ang pamilya Marcos at bakit siya sikat sa social media? At ang ilang mga katanungan nga na ito ay ating tatalakayin sa ating video ngayon. September 29, 1979 nang isinilang si Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos o FLM. Hindi naman malinaw kung saan lugar siya pinanganak, pero mayroong nagsasabi na siya ay mula sa Baguio City at mayroon namang ibang nagsasabi na mula sa mahirap na pamilya si Francis sa Bulacan. Subalit ayon nga sa Facebook page na gawa ng supporters ni Norman, siya ay nag-aral ng high school sa National High School of Massachusetts at nagtapos ng kolehiyo sa Institute of Technology, Massachusetts. Pero kung ikaw ay magre-research, wala namang ganitong universidad. Ayon nga sa Facebook page, nakapagtapos umano si Norman at nagtrabaho siya sa kumpanya ng kanyang ama at itinaguyod nga niya ang Marcos Group of Companies. Nakasaad din sa page na si Norman ay isang philanthropist at mapagkawang-gawang tao. Makikita din ang mga larawan ni Norman kasamang iba't ibang kakilala at sikat na mga personalidad. Ayon sa kaparehong page, ang asawa ni Norman ay kinilalang si Mayu Mokurami, isang half-Japanese at half-Filipino na nakatira sa Tokyo, Japan. Si Mayu ay long-time girlfriend na ni Norman at siya raw ay isang Miss Universe Japan ng 2013. Pero kung ikaw ay magre-research, hindi naman si Mayu ang Miss Universe Japan at siya ay first runner-up lamang. At ang isa pang ipinagmamalaki ni Norman ay kapatid umano siya ng presidente ng Pilipinas na si Bongbong Marcos Jr. at ang kanyang ama raw ay ang dating presidente ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos Sr. Pero bakit nga ba Francis Leo Marcos ang pakilala ni Norman? Ayon nga sa interview ni Norman na si Norman Mangusin at Francis Leo Marcos, ay iisang tao lamang. Ayon kay Norman, nang siya ay 17 years old, nakita ng kanyang ina na naghihirap siya dahil sa kalagayan ng kanilang buhay. Dito na nga daw inamin ng ina ni Norman na siya ay bahagi ng isa sa pinakamakapangyarihang angkan sa Pilipinas, ang mga Marcos. Ang tunay umano na pangalan ni Norman ay Francis Leo Marcos, kaya ito na ang kanyang ginagamit na pangalan simula noon. Ang totoo daw, ang nanay ni Norman ay prinsesa ng Cordillera na si Donna Remedios. Nabuntis daw umano ni Marcos Sr. ang kanyang nanay. Pero dahil kasal noon si Marcos Sr. kay Imelda Marcos, ang pumirma umano sa kanyang birth certificate ay ang kapatid ni Marcos Sr. na si Pacifico Marcos. Ipinagmalaki din ni Norman na mas lamang umano siya kay Bongbong Marcos dahil nagmula ang kanyang ina sa mga datu at isang Marcos naman ang kanyang ama. Sa isang TikTok video naman ni Norman, inamin niyang nasa kanya na ang yaman ng mga Marcos at hinihingan siya ng pera ni na Imelda, Bongbong at Imelda Marcos. Sa isang video, nakausap nga ni Norman si Imelda. Sinabi nga ng lalaki na inaway umano siya ni Lisa Marcos at nanghingi umano ito ng 40 million pesos. Si Imelda sa akin humihingi ng pera, si Bongbong sa akin humihingi ng pera, si Amy sa akin humihingi ng pera. Ibig sabihin, nasa akin lahat ng kayamanan ng Marcos. Ay nga sa kwento ni Norman, taong 2007 pa siya nagsimulang tumulong sa kapwa dahil ito ang natutunan niya sa kanyang ina. Ang unang programa ni Norman ay ang Optimum Eye Care Program na nagbibigay ng libreng salamin sa mga Pilipino na hindi kayang bilhin ang mga ito. Sinabi din ni Norman na ang kanyang pagtulog ay bukal sa kanyang loob kaya hindi niya ito naisipang i-post sa Facebook. Sa isang larawan kasama nga ni Norman ang kapatid ni Marcos Sr. na si Fortuna Marcos Barba at ang article ay may pamagat na Commitment to Help the Poor. Pinaniniwalaan na sa larawan, si Norman ay nag-donate ng 5 toneladang bigas sa 2,000 na mga pamilya sa Pasay City. Taong 2013 naman nang sinubukan ni Norman na tumakbo bilang senador sa ilalim ng pangalan na Francis Leo Marcos. Pero agad naman siyang dinisqualify ng COMELEC dahil 33 years old lamang siya noon.
At ang minimum age requirement para tumakbo bilang senador ay 35 years old. Kasabay nga ng pagkalat ng COVID-19 sa Pilipinas, umusbong ang pangalang Francis Leo Marcos matapos siyang hirangin bilang pandemic hero dahil sa kanyang pagtulong sa kanyang kapwa Pilipino ng panahon ng pandemya. Una nga sa mga binigyan ni Norman ng tulong ay ang mga trabahador ng MMDA at mga pulis o mga frontliners. Pero kalaunan na-realize ni Norman na hindi niya kaya na mag-isa lamang siyang tumutulong sa mga tao at dito na nga niya ipinakilala ang Mayaman Challenge na nag-trending sa social media. Sa challenge, hinahamon ni Norman ang mga mayayaman na magbigay ng tulong sa ating mga kababayan na kinakapos at apektado ng Enhanced Community Quarantine. Una nga nag-post si Norman ng Mayaman Challenge sa kanyang Facebook page. Umani nga agad ito ng million views sa loob lamang ng isang araw. Pero ito ay tinake down ng Facebook administration. Munsod nito, gumawa si Norman ng sarili niyang YouTube channel upang dito ilagay ang videos na laman ang kanyang Mayaman Challenge. Dito na nga siya naging internet personality at vlogger. Ayon naman kay Norman, ilan sa mga kaibigan niya ang agad na tumugon sa challenge at nag-donate umano ng mga lutong pagkain at sako-sakong mga bigas. Sinabi din ng lalaki na may isang supply ng bigas, kalamansi at isda ang kumontak sa kanya para magbigay ng donasyon para sa Mayaman Challenge. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, may mga hindi natuwa. Sa deleted video ni Norman, lumibot siya sa loob ng tinitira niya umanong exclusive subdivision na Green Meadows. Sa video, ipinapakita nga ni Norman ang mga bahay at sasakyan ng kanyang mga kapitbahay at kinakalampag ang mga bahay nito na lumabas para tumulong sa mga kapuspalat. Subalit inireklamo si Norman ng mga residente dahil sa pag-expose niya sa kanilang mga bahay at pinitisyon nga na mapalis na siya sa prestihiyosong subdivision. Subalit hindi naman napalis si Norman sa subdivision. Mula nga noon, nag-viral na si Norman at nakilala pa ng napakaraming mga tao. At May 19, 2020 na nagulat ang lahat nang kumalat ang balita na naaresto na ng NBI si Norman at ito ay ikinulong. Dito na nga nagsimulang maungkat ang totoong pagkatao ng lalaki. At ayon nga sa mga balita, si Norman ay kinasuhan ng Revised Optometry Law of 1995 dahil sa pamamahagi niya ng salamin na di umano'y walang pahintulot ng Philippine Association of Optometry. Natalakay din ang iba pang mga kaso ni Norman tulad ng pagre-recruit niya sa mga minor de edad at kasong estafa. Habang nakakulong nga si Norman, hinirap siya ng lalaking si Ulen Marcos. Si Ulen ay nagpakilalang bahagi din umano ng Marcos family. Tinanong nga niya si Norman kung bakit niya ginagamit ang apelyidong Marcos at bakit nagpapakilala siyang bahagi ng pamilya Marcos. Pero ayon kay Norman, kamag-anak talaga niya ang mga Marcos at wala siyang nilabag na batas. Git naman ni Ulen, walang katiting na koneksyon si Norman sa pamilya Marcos. Ayon din kay President Bongbong Marcos Jr., hindi sila kamag-anak ni Norman. Maging si dating First Lady Imelda Marcos ay pinasinungalingan ang mga sinasabi ni Norman na konektado ito sa kanilang pamilya. Git pa ni Imelda, ginagamit lamang umano ni Norman ang mga larawan na kasama siya para mangloko o mang-scam ng mga mayayaman na Chinese na negosyante. At kunwari nga ang hinihingi ni Norman na pera ay para sa charitable cause pero wala naman itong katotohanan. Hindi din daw totoo na hawak ni Norman ang yaman ng mga Marcos dahil wala namang katotohanan ang sinasabing yaman na ito. Nabunyag din na si Norman ay nagtrabaho bilang panadero, car wash boy at alalay ni Bernard Chong, isang negosyante at investor. Naniniwala naman si Norman na meron siyang tinamaan sa kanyang Mayaman Challenge kaya siya gustong pabagsakin ng mga taong ito. Git pa ng lalaki, maraming optical shop ang nagalit sa kanya dahil wala na daw itong kinikita nang namigay siya ng libreng salamin. Napatunayan din na ilang beses gumamit ng iba't ibang pangalan si Norman. Pero nanindigan ng NBI na Norman Mangusin talaga ang pangalan ni Francis Leo Marcos. Kinasuhan din si Norman ng violence against women and children dahil siya ay nag-recruit ng 6 na mga babae para magtrabaho bilang entertainer sa Cyprus at Turkey. Pero pagdating ng mga babae, sila ay nagtrabaho bilang tagapagbigay aliw sa mga customer. Kaya naman kinasuhan si Norman pero muli siyang nakalaya matapos makapagpiyansa. Ang iba pang kumalat na pang-scam ni Norman ay ang panunulisit umano sa mga OFW at pagbebenta ng pekeng gold bars.
Ayon sa mga balita, ginagamit ni Norman ang kanyang humanitarian projects bilang paraan para makahingi ng pera sa mga OFW. Pero ayon sa mga biktima, ang pera ay ibinubulsa lamang pala ni Norman o ginagamit sa pansarili niyang interes. May mga ulat din na nagsasabi na matapos makuha ang pera ng ilang mga OFW, ay binabastos at binubuli na ni Norman sa kanyang mga livestream. Ayon naman sa isang internet personality na si Sian Gaza, si Norman ay ginagamit lamang bilang front ng isang investment scam syndicate noong pandemic. Ang mga target daw talaga ni Norman ay ang mga OFW at peke lamang ang ipinapakita nito sa kanyang mayaman challenge video. Kaya din daw mabilis na nag-viral si Norman ay dahil nasa kanyang likod ang isang makapangyarihan sindikato. Napag-alaman din na niloko ni Norman ang kanyang asawa dahil pangatlong beses na siyang ikinasal bago ikasal kay Mayu. Ang pakilala nga ni Norman kay Mayu, siya ay isang mayamang negosyante at kamag-anak ng mga Marcos. Nagpakilala naman bilang matagumpay na engineer si Norman sa una niyang dalawang mga asawa. Pero ayon sa isang abogado, lahat ng kasal ni Norman ay peke dahil ang ginamit nitong pangalan ay Francis Leo Marcos. Pero sa kabila ng mga kasong ito, si Norman ay nakapagpiyansa sa mga kaso at ang iba ay patuloy na dumadaan sa proseso ng korte. Ipinagpatuloy nga ni Norman ang pagpo-post sa social media at palagi niyang pinagyayabang na siya ay mayaman at isang trilyonaryo. Ayon pa kay Norman, siya ay isang matagumpay na negosyante at ang kanyang mga negosyo ay mining, real estate at iba pang malalaking mga proyekto. Na-delete naman ang mga unang social media account ni Norman sapagkat palagi itong nire-report ng mga taong hindi naniniwala sa kanya. Pero palagi ding gumagawa ng bagong account si Norman. Sa mga video nga ng lalaki, makikita siya kasama ang bulto-bulto na pera at iba't ibang mga mamahaling gamit. May pagkakataon naman na makikita si Norman na kumakain sa iba't ibang mga restaurants. Taong 2022 naman nang muling tumakbo si Norman sa pagkasenador. Ito ay sa kabila ng petisyon na siya ay ideklara bilang nuisance candidate o kandidato na nagdudulot ng kalituhan sa mga botante. Pero sa kabila nito, pinayagan ng COMELEC si Norman na tumakbo subalit siya ay natalo at nakakuha lamang ng 4.5 milyon na boto. Taong 2025 naman nang muli siyang tumakbong pagkasenador pero kalaunan siya ay nag-withdraw ng kanyang candidacy. At ng kampanya nga para sa halalan ng taong 2025, inendorso ni Norman ang LPG Marketers Association o LPGMA party list at sinasabing siya ang chairman ng partidong ito. Pero naglabas ng pahayag ang isang opisyal ng grupo at sinabing si Norman ay hindi konektado sa LPGMA. Isang netizen naman ang nagsiwalat ng lahat ng kasinungalingan ni Norman sa pamamagitan ng isang post sa Reddit. Ayon nga sa post, hindi pagmamay-ari ni Norman ang bahay na kanyang tinutuluyan sa Green Meadows at wala siyang pagmamay-ari na property sa lugar. Isa lamang umanong co-tenant si Norman sa 3 bahay na nirerentahan ng iba pa niyang mga kasama. Maging ang mga ipinakita ni Norman na mamahaling kotse ay hindi pala sa kanya. Ginagamit lang umano si Norman bilang front ng Chinese niyang boss na si Bernard Chong. Hindi daw gusto ng mga taga Green Meadows si Bernard dahil iligal ang mga aktibidad at negosyo nito. Dahil dito, hinayaan daw ni Bernard si Norman na manggulo sa buong executive subdivision para makaganti si Bernard sa mga residente na hindi siya gusto. At ang hindi alam umano ni Norman ang mga mayayaman na residente ng subdivision ay may mga group chat kung saan tinatalakay nila ang kanilang pagtulong sa mga frontliners at charitable institutions. Git pa na nag-post, hindi daw kasi kilala ni Norman ang mga residente na tahimik lamang tumutulong sa mga nangangailangan. Kaya naman hindi na kailangan pang kalampagin ni Norman ang mga bahay ng mga ito. Mababasa din sa post na taong 2016 kinasuhan na ng estafa si Norman at siya ay inaresto pero nakalaya lamang at nakapagpiyansa. Natatakasan lamang umano ni Norman ang batas dahil naninirahan siya sa subdivision na hindi basta-basta napapasok ng mga pulis. Kapag daw kasi may 3 property ka na nirerentahan sa loob ng subdivision, kailangan muna ng mga pulis na makipag-coordinate sa admin at security ng subdivision para ikaw ay makausap. Ang kasong ang estafa na isinampa kay Norman ay mula sa mga reklamo ng mga taga Mindanao. Ayon sa kaso, nagpanggap umano si Norman na siya ay si Francis Leo Antonio Marcos at anak umano siya ni dating Pangulong Marcos Sr.
ito ay para nga makapang-scam ng pera. Kinasuhan din si Norman ng anti-alias law para sa paggamit nito ng iba't ibang mga pangalan. Malaking bahagi din ng content ni Norman ay ang pakikipag-asaran o paghahamon sa mga taong kumukontra sa kanya, kabilang na nga ang ibang mga content creators at maging mga opisyal ng pamahalaan. Aktibo din siya sa pagla-live upang direktang sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Pero habang tumatagal, parami nga ng parami ang mga hindi naniniwala kay Norman na siya ay mayamang tao at ginagawa lamang siyang katatawanan ng mga netizens. February 2026 na naging maingay muli ang pangalan ni Norman sa social media. Habang siya ay kumakain at nagla-livestream, siya ay bigla na lamang inaresto ng mga pulis. February 24, 2026, si Norman ay nagpunta sa isang hotel sa Pasay City para kumain. Kasabay nito, siya ay nagla-livestream habang umuorder ng kanyang kakainin. Tila na bad trip pa nga ang lalaki nang sabihin ng waitress na wala umanong ribeye steak at alimango, lalo na at nanggaling pa siya sa malayong lugar. Pero kalaunan tila bumalik naman ang good mood ng vlogger. Makalipas ang ilang sandali, pinotakte naman si Norman ng mga bashers. Isang netizen nga ang nag-comment at sinabing makukulong umano si Norman subalit tinawanan lamang ito ng vlogger. Maya-maya pa may nag-video call nga kay Norman matapos iserve ang kanyang salad. Ay nga sa tumawag, nakarating sa kanya na meron na daw warrant si Norman. Subalit pinasilungalingan naman ito ng vlogger at sinabing wala namang sinabi ang kanyang abogado. Ngunit habang nag-e-enjoy si Norman sa kanyang salad, isang pulis ang lumapit sa kanya at sinabing isi-serve nila ang warrant of arrest laban sa vlogger. Napahinto nga sa pagkain si Norman at inend na din ang kanyang live. Binasahan na si Norman ng kanyang Miranda rights at tuluyan ng inaresto para sa kasong unjust vexation. Nang hapon din ng araw na ito, nakaposes ngang iniharap sa media si Norman. Nakaharap din niya sa presscon ang nagsampa ng kaso na si Mark Jason Warnakula Hewa o mas kilala bilang Maka, na kapwa niya vlogger at ang misis nito. 12 counts ng unjust vexation ang isinampang kaso ni Mark laban kay Norman. Naging mainit nga ang face-to-face ng dalawang mga vlogger. At ay nga kay Mark, ayos lamang sa kanya na bastusin siya ni Norman pero hindi niya palalampasin na pati ang kanyang misis at ang kanyang nanay ay iinsultuhin ni Norman. Base nga sa mga video ng dalawang vlogger, lagi silang nagpapasaringan tungkol sa isa't isa. At ay nga kay Mark, nagnakaw umano si Norman sa mga OFW ng 40 to 80 million pesos. Git naman ni Norman matagal nang tapos ang kanyang kaso na estafa. Nasa presscon din si Atty. Rafael Calinisan, ang Vice Chairperson at Executive Officer ng Napolcom. Tila may personal na gigil si Atty. Calinisan kay Norman dahil maging siya ay pinagsasalitaan ng masama ng vlogger. Sinabi pa ng abogado na hindi lang unjust vexation ang kaso ni Norman. Tinalakay nga niya ang iba pang kaso ni Norman. At ang mga ito nga ay ang paggamit ni Norman ng apelyido na Marcos, paggamit ng peking address, peking mga dokumento, estafa case, pang-aalipusta sa NBI at LTO, at ang maging ang pagsuot ni Norman ng mga uniforme ng PNP kahit hindi naman siya isang pulis. Tinawag din ni Mark si Norman na mandarambong dahil sa dami na naskam nitong OFW. Gate naman ni Norman, antayin na lamang umano ni Mark ang kanyang warrant of arrest dahil nauna na daw nagsampa ng kaso si Norman laban sa lalaki. Hindi naman nagustuhan ni Norman ang presscon at sinabi na unjust vexation lamang ang kaso at bakit umano siya kailang ipahiya sa buong Pilipinas ng ganun. Sinabi din niya na grabe naman daw ang ginawa sa kanya na para bang nakapatay siya ng isang tao. Matapos nga ang presscon, agad na ikinulong si Norman. Mula sa Camp Crame, inilipat ang lalaki sa BJMP Parañaque City. Napansin din ng media ang new look ng vlogger dahil ito ay kalbo na. Ang kasong unjust vexation nga ay bailable pero palaisipan kung bakit hindi agad nakapag-bail ang vlogger. At ay nga sa mga pulis, posibleng may problema sa dokumento si Norman o wala itong pera pang piyansa. Hindi naman nagustuhan ng senador na si Raffy Tulfo ang ginawang pamamahiya ng mga pulis kay Norman. Ay nga sa kanyang programa, ipinahayag niyang hindi niya nagustuhan na ipinapreskon pa si Norman kahit na ang kaso lamang nito ay unjust vexation. At para nga kay Tulfo, pang-aalipusta ang ginawa kay Norman dahil hinayaan pa sina Atty. Calinisan na pagmumurahin si Norman
ng kanyang complainant at ibinalandra pa ang mukha ng vlogger. Giit naman ni Atty. Kalinisan, hindi lamang unjust vexation ang kaso ni Norman dahil mahaba ang mga listahan ng mga kaso ng vlogger. Pero ang punto ni Tulfo, kung gusto umano ni Atty. Kalinisan na magpa-presko ng suspect, sana man lang daw ang mabibigat na kaso na kinasasangkutan tulad ng pananamantala, kidnapping o bank robbery. Sa huli, inamin nga ng abogado ang kanyang pagkakamali at humingi ng tawad sa senador. Ang unjust vexation ay isang kriminal na pagkakasala na tumutukoy sa anumang pag-uugali ng tao na nagdudulot ng inis, yamot, galit o pagkabwisit sa isip ng ibang tao. At para nga masabing unjust vexation ang isang kilos, dapat makita ang mga sumusunod. Sinasadya, nagbitiw ng salita na sadyang nakakaabala o nakakairita. Walang katwiran, walang legal na basihan o katwiran ang pag-uugali. Nagdudulot ng emotional na distress. Ang biktima ay nakaramdam ng matinding inis, kahihiyan o pagkabwisit. Ang kaso na ito ay itinuturing na light coercion o magaang na krimen. Ang parusa dito ay pagkakakulong mula 1 hanggang 30 days. Maaari ding patawan ng multa ang kinasuhan ng unjust vexation na hindi bababa sa 1,000 hanggang 40,000. Sa kabilang banda, lumabas naman ang balita na naghahanda na din ang kampo ni People's Champ Manny Pacquiao para sa kasong libel laban kay Norman. Sa mga video vlog kasi ng lalaki, merong umanong 1.7 billion pesos na utang sa kanya si Pacquiao at nilaiti niya ang nanay ni Pacman na si Mami Junisha. At February 28, 2026, makalipas ang 4 na araw, simula nang siya ay nakulong, nakapagpiyansa si Norman sa halagang 120,000 pesos. Ang kanyang paglaya ay pansamantala lamang habang hinihintay ang paglilitis sa mga kasong isinampa sa kanya ng vlogger na si Mark. At kinagabihan na nag-livestream nga si Norman matapos siyang pansamantalang nakalaya. At ay nga sa vlogger, masakit para sa kanya ang nangyari dahil sa ganong kababaw na kaso, tila hinatulan na siya ng nakararami. Aminado din siya sa kanyang mga pagkakamali pero git niya para na siyang tinalupan ng buhay sa mga nangyari. Tinanggal na din ng vlogger ang kanyang sombrero at ipinakita na siya ay kalbo. Pero hindi niya umano kakasuhan ang mga pulis na namahiya sa kanya dahil naniniwala siyang sumusunod lamang ito sa mga utos. Humingi din ng kapatawaran si Norman sa PNP dahil sa pagsusot niya ng uniforme ng mga pulis. Nagpasalamat ang vlogger sa mga sumusuporta sa kanya at muling humingi ng tawad sa mga tao na kanya umanong na-offend. Marami naman sa mga netizens ang hindi naniniwala sa mga sinasabi ni Norman. Git nila ang nangyari ay kabayaran sa pagiging mayabang ng vlogger. At March 3, 2026 na nagsampa ng kasong unjust vexation at cyber libel si Atty. Kalinisan kay Norman. Pinangunahan din niya ang aksyon ng NAPOLCOM para kasuhan si Norman ng usurpation of authority at illegal use of uniforms. At para nga sa pagsusuot niya ng ceremonial blue na uniforme ng mga kapulisan kahit hindi siya miyembro ng mga pulis. Ibinunyag din ni Atty. Kalinisan na ang siyam na security escort si Norman ay walang kaukulang lisensya at ang baril na nakarehistro sa pangalan Francis Leo Antonio Marcos ay expired mula pa ng taong 2017. Kaya naman itinuturing itong loose firearm. Sa ngayon, inaantay nga ang schedule ng korte kung kailan babasa ng sakdal ang kontrobersyal na vlogger na si Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos. At yan nga ang ating kwento ngayong araw. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. I-share mo na rin to sa iyong kapamilya o mga kaibigang mahilig din sa facts, crimes at mysteries. Hanggang sa muli, lagi nating tatandaan sa bawat kaalaman may kapangyarihan. This is DJ Sean.